Lahat ng pent-up sexual frustration ko ay binuhos ko kay Mike. Matagal kong na-miss ang pops ni Elijah pero mas panalo itong nilalantakan ko ngayon. Hanggang kalahati lang ang kaya kong lantakan sa simula. Subalit, kahaman si Mike at tinutulak niya ang ulo ko pababa. First time na may pops na umabot sa lalamunan ko kaya sinakal ko yung lower half ng kahabaan niya para hindi na ulit sumagad. Lahat ng mga techniques na napapanood ko sa mga video, ginawa ko kay Mike hanggang sa maulol siya sa sarap. Mas lalo siyang napaliw ng mabilis kong ginak and po yung pops niya habang minumukbang ko yung mga bola niya. Pinatigil niya ako at nagsabi na wag daw muna dahil gusto raw niya na pumasok. Tinulungan niya akong magtanggal ng sinturon at pantalon. Nang hinawakan niya ang pops ko, akala ko lalantakan niya ako. Pero ginaks niya yun. Niyaya ko siyang lumipat kami sa likod kaya tinaas niya muli ang sandalan niya. Pagkapwesto namin sa likod, pinanggigilan niya yung dibdib ko. At para ba akong isang babae na sa ginagawa niyang paglamas? Minukbang niya ang nipples ko na akin namang kinabaliw. Kumandong ako kay Mike at doon ako humanga sa kakayahan niyang mag-multitasking. Patuloy lang siya sa paglantak sa bahaging dibdib ko habang nagte-test drive na yung kanyang daliri sa aking likuran. Inutusan niya akong kunin ko yung pampadulas at pambalot na nasa compartment sa harap ng passenger seat. Tumalikod ako sa kanya at pinilit kong abutin yung compartment. Sinadya kong ilantad sa kanya ang likod ko kasi gusto kong malaman kung anong gagawin niya. Hindi naman ako nabigo at nilaro niya ito gamit ang kanyang kamay. Pinalo kung ano-ano pa. Halos sumigaw ako sa aking naramdaman. Nang dumaan ang dila niya doon, pinaabot na rin niya sa akin ang kape niya sa driver's seat kasi hindi raw niya inakalang ganun ang lasa ng isang lagusan ng lalaki. Natawa ako at nagpasensya kay Mike. Babalik na dapat ako sa pwesto ko sa likod pero pinigilan ako ni Mike. Inipit niya ako sa pwesto ko sa gitna ng dalawang upuan ng sasakyan at binaba niya ang hawak niyang kape. Bumalik sa paglaro at pagmukbang ng aking likuran pero ngayon mas ramdam ko na yung kanyang dila. Halos himatayin ako sa ligaya ng dulot na ginagawa niya. Inabot ko na sa kanya ang pampadulasan pangbalot kasi hindi ko na matiis pa. Hanggang sa kung ano-ano na nga ang pinagpapagawa niya. Gayon naman hindi siya lumantak pero okay lang. Nilaspag naman niya nang bibig niya yung dibdib ko hanggang sa sumabog na nga ang bulkan. Humiga siya sa balikat ko at nanatili kami sa ganung pwesto ng ilang minuto. Nagpasalamat ako kay Mike dahil hindi ko inakalang magkakatotoo ang mga eksenang napaniginipan ko lang dati. Hinigit ko papalapit ang ulo niya at hinalikan ko siya sa noo. Hinatid niya ako sa bahay at may pabaon pang kindat bago umalis. Ang una po naming karanasan ni Mike doon sa sasakyan nila ang nagtaas ng kalidad ng aming pagkakaibigan. Masasabi ko pong nahigitan ni Mike ang pagsasama namin ni Elijah noon. Pero tulad lang din ni Elijah, wala kaming relasyon ni Mike. Nanatiling magkabarkada lang ang turing naming sa isa't isa. Hindi tulad ng iba naming mga kabarkada noon, kaming dalawa ni Mike ay madalas magkasama sa labas ng paaralan. Dahil isang barangay lang naman ang pagitan namin ni Mike. Madalas akong dumadalaw sa kanila. Kung hindi kami magkukulong sa kwarto nila para mag-trip, nakikidayo naman ako ng basketball sa kanila kasama mga pinsan niya. Kapag mga assignment sa school ang pag-uusapan, si Mike naman ang dumadalaw sa amin para doon kami magkasamang magtulungan. Minsan, gumagawa na lang kami ng dahilan para lang makapag-banding. Yun bang mautusan lang ako ng nanay kong pumunta sa kabilang bayan, magpapasama pa ako kay Mike, pati sa paglinis ng sasakyan nila. Ako na rin ang tumutulong sa kanya. Natuwa talaga ako kay Mike noon kasi kahit papaano'y nabawasan yung mga kakulitan niya sa mga kaklase namin. Hindi ko na rin nababalita ang nagkaka-offense siya sa paaralan. Hindi ko naman sinasabi na ako ang dahilan bakit siya nagbago pero
Simula talaga noong may nangyayari na sa aming dalawa, doon ko rin napansin ang mga improvements niya. Kilala na rin niya ako sa kanilang pamilya at sa kinalaunan, tinuring na rin akong pangalawang anak ng mga magulang ni Mike. Noong sinusog ng aming mga magulang ang aming mga kamag-anak, napagkaalaman nilang related din kami ni Mike. Malayong magkamag-anak na pero malaking bagay na rin sa amin yun at nagkaroon ulit kami ng dahilan para lalo pa kaming maging malapit sa isa't isa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi nahulog ang damdamin ko sa kanya noon. Pero kahit na may mga nagaganap sa amin, takot akong magkaroon ng label ang aming samahan. Kasi kapag naging kami at sakaling magkalabuan sa hinaharap, masasayang lang ang aming binuong pagkakaibigan. Para sa akin, sapat na ang aming pagsasama noon. Hindi na kailangan pang humigit doon. At nakukuha ko naman ang gusto ko kay Mike. Ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan at ang bonus pang pagpapaligaya sa isa't isa sa tuwing kaming dalawa na lang ang magkasama. Madalas nagaganap ang mga maiinit na tagpo sa loob ng sasakyan nila Mike at doon na namin nakagawian yun. Road trip papuntang tabing dagat o kaya naman road trip lang para magkape sa mga overlooking spots sa Marilake Highway. Kapag ginabi na kami, pepesto kami sa gilid ng daan kung saan walang poste ng ilaw at doon muling papalakpak ang aking mga pisngi. Open kami sa isa't isa. Madalas, mga mahahaling na kwento ang pinag-uusapan namin. Inamin sa akin ni Mike na katrip din daw niya si Elijah noong junior high school sila. Pero bilang lang daw sa daliri niya na nangyari yun at hindi tulad namin na anytime ay pwede kaming mag-trip. Lagi niya akong kinakantsawan sa matalik kong kaibigan na si Gael. Napapansin daw niya kasi na clingy sa akin si Gael. Biniro ko naman siya na kung nagsiselos pa siya sa amin. Sabi niya hindi daw kasi alam daw niyang hahanap-hanapin ko yung paps niya sa huli. Sa tuwing tinatanong niya ako kung meron bang relasyong namamagitan sa amin ni Gael, tumatanggi ako. Pero nang sumapit ang panahong may nangyayari sa amin ni Gael, may bagong kwento ko kay Mike. Alam ni Mike ang mga nagaganap sa amin ni Gael, pero si Gael naman, wala siyang kaalam-alam. May pakiramdam kasi ako na hindi open si Gael sa ganoong setup kasi may feeling si Gael sa akin. Noong panahong yun, hindi sumagi sa isip ko na mali pala ang ginagawa ko kay Gael. Wala pa akong kaalam-alam tungkol sa emotional intelligence at ang importansya ng pagkakaroon ng isang faithful sexual partner. Fast forward into college days, kahit magkaiba kami ng universidad na pinasukan noong kolehiyo, may mga ganap pa rin sa amin ni Mike. Pero noong kolehiyo na kami, summer vacations na lang kami nagkikita dahil madalas na nasa Manila si Mike. Isang araw, bakasyon noon. Nagyaya si Mike na mag-overnight hike daw kaming dalawa sa bundok. Alam na this, nakapunta na rin kami dati sa lupa nila sa bundok sa Quezon, pero dati kasama namin ang mga pinsan niya. Nagdala kami ng mga pagkain, mga maiinom at mga gamit pang tulog. Katatapos lang noon ng aming second semester, kaya marami kaming napag-usapan. Mga napag-aralan namin, mga bagong kaibigan at syempre mga bagong karanasan sa ibang tao. Nagsabi ako sa kanya ng totoo na sa panahong matagal kaming hindi nagkita, meron na akong ibang mga nakilala at natikman. Nagdalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo sa takot na baka mag-iba yung tingin niya sa akin. Pero nagkamali ako. Lalo pa siyang na-excite at gusto pa niyang malaman ng mga detalye. Pansin ko na sa tuwing mga mainit na yung eksena na ikwikwento ko sa kanya, napapahawak siya sa kanyang harapan. Lagi din niyang tinatanong sa akin sa bawat lalaking nakilala ko kung sino daw sa kanila ang pinakamalaki. Siyempre ako, hindi ko siya binigo at binola ko na siya pa rin ang nananatiling defending champion sa kaganoong larangan. Napuno ang gabi ng tawanan, kulitan at mga pagbalik-tanaw sa aming mga karanasan noon. Nang paubos na rin ang dalang alak, nagkayayaan na kaming matulog. Isang tent lang ang dala namin at wala naman kaming rason para magbukod pa. Sa loob ng tent, nakayapos at nakadantay ako kay Mike. Kinapa ko yung muscles niya at napansin kong naglakihan ang mga ito.
Mas maumbok na ang dibdib niya at lumapad pa lalo ang mga balikat niya. Naiinggit ako sa katawan niya nung una, pero nang binaba ko ang aking palad sa bahaging tiyan niya, nanatili pa rin ito na tulad ng dati. Mabuti at lamang pa rin ako sa abs. Muling naglakbay ang aking kamay pababa at naganap sa tent ang aming mga masarap na intensyon. Romansang pangmagkasintahan ang pinaparanas ko ngayon kay Mike. Hindi nagtagal, napasabak na rin ang aking lagusan. Dahil matagal kaming hindi nagkita, hindi na ako sanay sa ganong kalaki. Hindi ako masyadong makagalaw dahil sa discomfort kong nararamdaman sa likod. Kaya lumipat kami sa pwestong missionary. Doon kami sa pwestong yun. May ginawa si Mike na hindi pa niya nagagawa dati. Habang nagpapakasasa siya sa aking likuran ay tinitigan niya ako ng masinsinan bago niya ako halikan sa labi. Tumagal kami sa ganung mainit na tagpo hanggang sa sumabog na nga ang kanyang mainit na krema. Nawindang ang aking pag-iisip. Hindi ko maproseso ang naganap sa amin kasi yun ang unang beses na hinalikan niya ako. At sa totoo lang, minsan na akong umagaw ng halik kay Mike dati pero ginagawa ko lang yun tuwing tulog siya. Kapag may nangyayari sa amin, hindi yun intimate kasi trip lang. Sa totoo lang, natuwa naman ako at hinalikan ako ni Mike. Nagulat lang talaga ako sa laki ng pinagbago niya. Ganun ba niya ako kamis para halikan ako ng magiliw? Magiliw? Malalim na na. Okay ka lang? Tanong ni Mike habang hinahabol pa namin ang aming hininga. Oo, okay naman. Ano nangyari? Bakit mo ko hinalikan? Balik kong tanong sa kanya. Wala. Feeling ko tama lang na halikan kita sa posisyon natin kanina. Ayaw mo ba? Sagot ni Mike. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo dahil minsan na namin ginawa ang ganong posisyon pero never pa niya akong hinalikan. Nahuli ko siya sa kanyang pagsisinungaling pero hindi ko pinahalata. Namiss mo ako no? Kantsaw ko sa kanya. Hindi may mga nakakalaguyo din ako doon. Tanggi naman ni Mike. Aso namiss mo nga ako. Biro ko naman. Para kaming magkasintahang naghaharutan sa loob ng tent. Sa sandaling kulitan at tawanan, nakapagpahinga kami at nakapag-relax. Inilapit ni Mike ang mukha niya sa akin at hinalikan ako sa noo. Sa pagkakataong yun, hindi pa umaalis si Mike sa ibabaw ko. Connected pa rin siya sa akin habang nilalaro-laro niya yung paps ko. Gusto mo? Kanina mo pa yan pinaglalaruan eh. Alok ko kay Mike. Umisi siyang animoy batang na pagbigyan ang kanyang gusto. Sige na, huwag ka nang mahiya. Dagdag ko pa. Pumanig si Mike sa bandang puson ko at doon siya sumubsob sa aking harapan. Ngayon ko lang nakita ang ganitong point of view kay Mike. Higit na in-enjoy ko ang kanyang paglantak. Ang sarap niyang panoorin at kita kong nag-enjoy din siya sa kanyang ginagawa. Kapag sumisilay pa siya sa akin, nakukuha pa niya akong ngitian. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyari kay Mike. Ang ligaya at sarap na pinaramdam sa akin ni Mike habang lumalantak siya ay napalitan ng kaba at takot nang bumangon si Mike at nilagyan niya ng pampadulas ang aking paps. Umupo siya, Kuya E, sa akin at tila atakin ako sa puso sa ginagawa niya. Hindi si Mike ang una kong napasukan pero hindi ko inaasahang si Mike, ang kaibigan kong tigasin at siga noong high school, ang mapapasukan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya hinayaan ko na lang siya. Ang hat niyang tignan. Sa bawat galaw ni Mike may ligayang dulot sa akin. Lalo lang siyang sumasarap sa aking paningin. Nadala ako sa init ng aming pagsasama. Hinawakan ko siya sa kanyang gilid at ginabayan ko ang kanyang pag-indayog sa aking ibabaw. Hindi niya ata nagustuhan yung ginawa kong paghawak sa kanya kasi kinuha niya ang mga braso ko. Inipit niya ito gamit lang ang isa niyang kamay at nilagay niya ako lagay na sa ulunan ko. Para na akong nakagapos sa itsura ko at hindi ako makagalaw. Si Mike ang nagkontrol ng sitwasyon namin. Kung paano niya ginamit ang likuran ko kanina, ganun din ang ipinaranas niya sa kanyang sarili ngayong siya na ang aking pinasukan. Hindi tumigil si Mike hanggang sa sumabog ang bulkan at dinaganan niya ako.
Pre, ba't ang sarap mo? Tanong ko sa kanya. Ikaw kaya ang masarap? Biro ni Mike. Muli kaming nagkulitan at nag-asaran hanggang sa humiga si Mike sa balikat ko. Thank you pre, sabi ko. Saan naman? Sa ginawa mo, sa pagpapaligaya mo. Wala yun. Di ko rin ba alam, bigla na lang pumasok sa isip ko. Kaya nagawa ko yun. Pero ayos ba? Oo naman, ang galing mo nga eh, sabi ko. Hinila ko ang ulo ni Mike, papalapit sa mukha ko at hinilikan ko siya sa noo. Umayos siya ng pwesto at tumantay sa akin hanggang sa nakatulog kaming walang anumang saplot at nakayapos. Sumapit ang umaga at pagkagising namin, muli kaming naglabing-labing. Paborito daw niyang ginagawa sa akin ng missionary kasi naiipit daw yung abs at dibdib ko. Nang natapos siya, turn ko naman. Pinuksan namin ang tent at pinadungaw ko siya sa labas habang nasa likod niya ako. Kalakip ng maaliwalas na tanawin sa labas, ang point of view ko kay Mike na tanaw ang mga muscle niya sa likod at balikat. Sinasabayan namin ang mabilis na tiyempo ng paglagapak ng katawan, ang huni ng mga insekto at mga ibon. Hinahampas ko ang kanyang dalawang patambok na tambol hanggang sa mamula ang mga ito. Nakikihuni din si Mike dahil sa mga halinghing na makalalaki. Nang matapos kami sa tent, naligo kami sa ilog at doon, humirit kami ng isa pang round. Bago kami nag-agahan, muna kami sa pinakamalapit na lugawan sa baba ng bundok. Nung summer vacation na yon, nanumbalik ang aming samahan at madalas kaming nagkasama sa mga road trip at mga laro. Isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kumprontahin si Mike. Nais ko kasing linawin yung relasyon namin. Sinabi ko na kung ano ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Gusto kong manatili ang aming pagkakaibigan kasi ayokong humantong na sa pagkakataong ilag kami sa isa't isa. Kasi sinubukan naming bumuo ng isang relasyong hindi naman akma para sa amin. Sabi niya sa akin na gusto lang naman niya ng tunay na kaibigan na makakasama kahit saan. Wala kasing kapatid si Mike at nabanggit niya ulit ito sa akin noong nagpapaliwanag siya. Tinuring na daw niya akong kapatid dahil sa lahat ng pinagsamahan namin. Ayos lang naman daw sa kanya kung ayaw ko ng relasyon at mananatili daw ang aming pagkakaibigang bumebenepisyo sa isa't isa. Parang may malaking tinik na nahugot sa dibdib ko nang sinabi niya sa akin yun. Takot kasi ako sa commitment at sa moment na may nagpaparamdam sa akin na gusto nila akong maging boyfriend, lumalayo na ako. Kaya noong napansin kong naging mas malambing si Mike, natakot ako. Ayokong layuan siya kasi pinapahalagan ko ang aming pagkakaibigan. Pero kung sakaling magtapat siya sa akin, kailangan ko siyang tanggihan. Mabuti na lang at parehas kami ng pananaw at nararamdaman. Kaya nawala sa aking pangamba. Kahit naayos na namin ang aming label or the lack of thereof, ang mga masasayang araw namin ay may hangganan din. Sumapit ang araw na kailangan ng bumalik ni Mike sa Manila para sa panibagong semester. Naging abala rin ako sa kolehiyo kaya kailangan naming tanggapin na tuwing summer vacation lang kami magkikita. Hindi kami exclusive sa isa't isa kasi wala naman kaming relationship in the first place. Kaya napag-usapan naming malaya kaming makapag-meet sa kung sino man ang aming matipuhan. Basta kapag umuwi si Mike sa bayan namin, kaming dalawa ang nagbabanatan. Kuya E, dito ko na po tatapusin ang kwento ko kay Mike. Napagdesisyonan kong wag na lang isa-isahin ang aming mga karanasan sa isang series at baka hindi ako matapos. Sana po ay allowed sa channel nyo ang structure ng aking liham at pasensya na kung hindi. Marami pa po akong nais na ibahagi sa inyo pero ngayon hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Raynel. Yung iba naghahangad ng pag-ibig o yung relasyon na kumbaga ay maganda o kumbaga yung pag may pagmamahalan, umaayos sa relasyon. Abang ito naman ay wala din, ayaw din ng kung anumang label. Pero well, maganda rin yun. Kumbaga at least hindi naman kayo magkakasakitan in the end dahil wala naman talagang yung yung nature ng inyong pag-iibigan talagang parang tipong magkaibigan o magkatropa lang, no? Maraming salamat sa iyo, Raynel, at well, sa totoo lang maraming ang hindi pwede dun sa letter mo pero yun,
Pinas forward ko na lang yung iba kasi talagang yun, feeling ko baka magkaroon na naman ako o parusahan na naman ako ni YouTube na kakabalik ko lang uli dahil 1 week akong naban ng YouTube nitong nakalipas na araw. Pero muli, maraming salamat sa inyo at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.